Kaya eto tignan ninyo. Yung mga possible scenario na sinasabi natin sa nakaraan na posibleng halimbawa, katulad ngayon, nagbabaying time sila, pinatatagal. Bakit? Para para iwasan nila na masunod yung saligang batas. Yun ang rule of law, mga kaibigan. Pinaglalaruan nila yung rule of law. Ngayon, ano sabi natin? Nanganganib si Vice President Leni Robredo kung gayon. Sapagkat hindi kumikibo itong Kongreso, itong Senado, maging ang Armed Forces of the Philippines. Hindi kumikibo. Hindi ba? Bakit? Lahat ba ng nandiyan sa Kongreso, tuta? Mga kaibigan? Hindi ba may mga ilang piraso pa dyan? Ngayon, mga kaibigan, ano sabi natin? Delikado ang buhay ni Vice President Leni Robredo sapagkat isa sa posibleng pwedeng isipin ng mga yan o planuhin habang pinatatagal-tagal nila yung obligasyon nila under the Constitution, kung hindi na capable ang presidente na ang trabaho ng presidente ba mag-press conference lang once a week at gabi? Yan ba trabaho lang niya? Hindi naman lang yan ang trabaho niya. Unang-una, itong pandemic, hanggang ngayon, hindi naaapula ang ibinibigay na datos ng gobyerno mismo. Inilalabas nilang datos. Isipin ninyo, kung dahil nga pinatatagal, siyempre, lahat ng pwedeng gawin upang hindi masunod ang saligang batas at para baliwalain nila ang saligang batas, ang rule of law, baluktutin, mga kaibigan. Siyempre, isa sa possibility, lalo na tatakaw nitong mga politikong ito sa kapangyarihan. Tignan ninyo si Naalang Cayetano, di ba? Yan bang pwesto na yan pinaghirapan niya yan? Hindi niya pinaghirapan yan. Di ba? Ibinigay sa kanya yan dahil hiningi niya. Pero walang naganap na botohan. Yung tunay na botohan, katulad ng ginagawa normally. Ito, puro abnormal ito Lahat na nangyayari dito, abnormal. Mga kaibigan, puro labag sa konstitusyon, kamutan ng likod. Ano isang pwedeng mangyari? Di ba sinabi natin, hindi malayo pag-interesan Halimbawa, kaya nagsisip-sip sila kay Presidente Duterte. Kung magkasundo sila, wag lang mapaupo yung susunod, yung nasa batas. Wag lang masunod ang batas magkakaroon sila ng opportunity na sila maging presidente. Alalahanin ninyo, unang-una, bakit nila sinisira umpisa pa lang si Vice President Leni Robredo at ngayon nga lahat ng paraan ginagawa nila para hindi masunod ang saligang batas. Bakit nila ginagawa yan? Malapit na eleksyon Sa isang taon lang, simula na ng kampanya yan kung magkaka-eleksyon tayo Mga kaibigan Di ba? Ngayon, dahil si Vice President Leni Robredo ang Vice President, malaking
advantage yun para sa isang gustong maging presidente. Ang balita ko nga walang balak kumandidato na si Leni Robredo na presidente. Pero, siyempre, politika yan. Lalo na yung mga yan, may mga ginawang masama yan, pananagutin sila sa batas, yun ang kailangan nilang manatili sa poder ng kapangyarihan. Kaya lahat gagawin nila. Ito naman mga sila Tito Soto, wala nang term yan So possibility, mga kaibigan, si Tito Soto kahit ano ang planuhin sa isang sabuatan, kakagat yan. Para lang siya makapaglambitin sa pwesto. Hindi ho ba? Wala na siyang term sa Senado Last term niya na ito Ang pwede na lang niyang takbuhan sa susunod na eleksyon, bababa siya ng pwesto ulit. Magko-congressman, alam niyo na, tatakbong local official, ganyan. Pababa, hindi pataas. Matagal ng ambisyon ni Soto, di ba? Maging presidente ng Pilipinas. Kaya lang, nabulgar nung dati yung connection ni Alfredo Chonco sa kanya, yung drug lord. Mga kaibigan, ngayon, siyempre, wala ka nang natitirang option kung hindi makipagsabuatan. Kaya doon ako nababahala. Si Alan Peter Cayetano, obvious ba? Laway na laway yan Mga kaibigan, kumbaga sa aso lawit ang dila niyan. Tumutulo pa laway niyan pag sinabi mong presidency pag-uusapan Di ho ba? Mga kaibigan, kaya si Cayetano, suspecha ko dyan nasa likod dyan ng mga maniobra para siraan si Bongbong Marcos, siraan si Vice President Leni Robredo, para akalain nitong grupong ito, nitong dalawang grupo, yung paninira sa kanilang kampo, galing doon sa kabilang kampo. Di ba? Ganun ang iisipin. Bakit? Di ba yung luko-lukong vlogger, mga kaibigan, yung mayabang na inimbestigahan sa Senado? Dati yung kay Alan Peter Cayetano tapos napunta kay Bongbong Marcos Isipin mo yan, kung naging gaano kalupit ang bunganga ni Alan Peter Cayetano labang kay Bongbong Marcos sa panahon ng kampanya. Di ba? Tawasin mo man yan, nagpapanggap lang na Duterte yan. Nung nakaraang administrasyon pusakal na dilawan mga kaibigan di ba? Kaya ako, nababahala ako sa kalagayan ng ating Vice Presidente. Bakit? Siya yung tinutukoy sa konstitusyon na papalit. Ibig sabihin, nasa kanya yung rule of law. Siya lang. Nagkataon siya yun, mga kaibigan. Kaya ang sinasabi natin, hindi tayo dapat lumihis sa rule of law. Kapag ang inisip natin, yung gusto lang natin, ayaw ko niya kasi dyan mahina yan gago ka. Bakit? Nakalagay ba sa batas yun? Sa gusto mo lang yun Ano gusto mo? Yung batas iayon sa gusto mo? Ba hindi pwede yun. Kaya sabi nga sa English, we are a government of laws and not of men. Kapag ang iginiit lang natin, yung gusto lang natin at ayaw natin, hindi pwede yun. Mabuti pa wala ng batas. Ganon din ang sinasabi ni Mayor Alfredo Lim, di ba? The law must be applied to all. Yan yun Otherwise, none at all. We are a government of laws. Sa ibang salita. Diba? Sa ibang salita
We are a government of laws and not of men. Oh, mga kaibigan. Kaya lahat tayo, kaya sabi ko sa inyo, yung politika, politika lang yun. Yung paniwala mo lang yun. Pero, pagdating sa rule of law, kailangan pare-pareho tayo. Yun ang sinasabi natin. Hindi mo pwedeng, di ba, sinasabi nila, kaya daw, yan ang kumakalat ha, kaya daw ayaw ng iba, kay Vice President Leni Robredo na siyang mag-succeed kahit na yun ay nasa batas, ayaw daw nila. Bakit? Kasi daw mahina, weak. Sino may sabi sa inyo? Kaya yan mahina. Kaya ano pa man yan. Basta't siya ay wala namang karamdaman. Ha? At wala namang karamdaman tayong nababalitaan. Siya yun. Hindi pwede sasabihin mo weak si Vice President Leni Robredo. Hindi pwede yun. Sabi mo lang yun, sa bunganga mo lang yun. Pero walang pinagbabasihan sa batas yun. Isa lang ang sinasabi sa batas. Kapag ang Pangulo namatay in case of death, in case of, halimbawa, nagkasakit, hindi na kayang gampanan ang kanyang trabaho, papalitan siya. Ang papalit sa kanya ay ang Vice President. Hindi sinasabi ron, kapag mahina, iba papalit. Naloloko ba kayo? Nakikita naman ninyo ang ambisyon nitong mga taong ito eh. Hindi ho ba? Kaya dapat si Vice President Leni Robredo mag-ingat din. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At tulad ng sinasabi natin, talamak naman talaga ang paglabag dito sa saligang batas Hindi ba gumawa rin sila, ang promotor nito yung si Belmonte, yung dating House Speaker, at ipinagpapatuloy dito ngayon. Nitong mga bugok na congressman. Yung 100% foreign ownership, di ba? Meron silang bill niyan. Tinatago nila. Sila lang nag-uusap. Mga kaibigan, hindi ba yun ilabag sa konstitusyon? Sa konstitusyon, ang mga dayuhan ay pwede lang magmay-ari dito sa Pilipinas ng hanggang 40%. Sa 100% 40 lang sila. 60-40. At sinasabi rin sa konstitusyon ng mga dayuhan ay hindi maaaring mamuhunan o pumasok sa negosyo na may kinalaman sa communication. Ayan, approve na Yung kay Dennis Uy, yung bagong crony, yung bagong oligarch, na inimbento ng kasalukuyang administrasyon. Produkto, oligarch na produkto ng kasalukuyang administrasyon. Dennis Uy, mga kaibigan. Alam nyo di ba, yung bill, tapos itong mga congressman, akalain ninyo, nasa second reading na yun, pasado na sa second reading, yung 100% foreign ownership, na nagsimula pa yung kay Sunny Belmonte, si Balimbing, mga kaibigan, nuknukan ng Balimbing, yung tatay ni Babalina,
Mga kaibigan, sipin mo, 100% ownership, labag. Tapos communication, isinali nila. Pwede na magnegosyo o pumasok sa communication business dito sa kanilang panukalang batas na yan. Na minamadali nila yan kasi yan ang gusto ni ni Haring Digong, di ba? Yan ang gusto niya eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun mga kaibigan, puro labag sa saligang batas. Kaya wag tayong magtaka kung pinipilit nila na sirain at gawa ng senaryo na hindi makaupo si Vice President Leni Robredo. Sana kung may eleksyon tayo, okay lang eh. At kung malakas pa ito eh, di ba? Okay lang eh. Wala naman masama eh, di ba? Kaso, alam nyo na, sa simula't simula pa lang kasi ng pag-upo pa lang nila, ginigiba na si Vice President Leni Robredo at ako sa programa ko. Hindi ko pinalalagpas yun, yung ginagawa nilang yun. Kahit nung nagsisimula pa lang sila. Lagi kong ipinagtatanggol, hindi si Vice President Leni Robredo, kung hindi, yung dapat na mangyari. Rule of law tayo mga kaibigan eh. Di ba? Paano ka masisisi nila kung sumusunod ka sa rule of law? Sila itong gustong-gustong bumaluktot sa rule of law. Ano tawag mo sa RevGov? Gagawin ba ng mga kumag na yan kung hindi? Di ba? May sinabi na minsan si Presidente Duterte dyan, di ba? Tungkol sa RevGov na isa yan sa mga pinaplano niya. Matagal na. Si Vivian Beles nga RevGov ng RevGov yan kaya napwesto yan sa Film Academy of the Philippines At hindi lang yun. Ang laki talaga ni Vivian Beles. Ang bulsa ni Vivian Beles. Alam niyo kung bakit? Bay akalain ninyo. Dumoble sweldo. Dati yata 90 mil lang mahigit ang sweldo dyan. Nung naupo si Vivian Beles, may 200,000 na yata, mahigit. Mga kaibigan. Si Gloria maliit, pero maluwang Si Vivian, mga kaibigan. Malaki. Malaking babae yan Di ba? Sinasabi ko lang. Sino mga senador na oposisyon dyan? Inahamon natin. Di ba? Gumawa kayo ng resolusyon. Di ba? Patungkol dun sa ginawa ninyong investigasyon. Ito, ito raw Pilar, napakaraming pahina raw ang ilalabas ng Senado para utot nyo. Pinaglululoko ninyo mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Simple-simple lang ang gawin nyo. Gusto nyo ng makapaghatid ng malakas na mensahe sa incheck? Kunyari, hindi mo malaman to si Luxing kung niloloko nito, sarili niya lang Mga kaibigan, tsaka yung mga idiot na DDS, di ba? Maglukuhan kayo. Mga kaibigan. Pero kami hindi nyo maloloko. Meron pa bang mas katulad ng ginawa sa Cambodia? Sa Cambodia meron pang balita na
magpapabagsak dito sa mga kasino dito sa Pilipinas. Pero sa ibang araw, babasahin ko muna yung balita. Yung mga gambling na yan, kung hindi ma-aksyonan ng Pilipinas, may a-aksyon dyan eh. Yung ibang mga bansa eh, mga kaibigan. At yan, kung tototohanin, ipatupad dito, unahin ninyo pagkansela sa visa upon arrival. O, pag nakansela yan, mahirapan na pumasok ang inchik dito. Kuha kayong visa ron. Diba? Kamukha nun dati. At pag nakakuha sila ng visa, hanggang 3 araw ka lang sa Pilipinas. At ang passport mo, iwan mo sa immigration. At ikaw, susundan ka ng immigration kung saan ka pupunta. Oh. Restricted. Yang mga yan dapat dito sa Pilipinas. Katulad ng dati. Naging, ano itong Pilipinas eh. Isipin mo, bigla nilang pinapasok ang inchik. Makakapasok ng walang visa. Visa upon arrival nga eh. Pagdating sa airport, tatatakan sila ng immigration. May lagay yun eh. Yun nga yung trabaho ng mga travel agency na contact nila rito, mga kaibigan. Yun ang nagbabayad sa immigration. Bayad na yun. Hawak na ng immigration. Yung mga sinasabing doon nagbibigayan ng pera, hindi totoo yun. Ang ginagawang bayaran yan sa main office ng immigration. Doon binabayaran yan. Yung suhol na yun. Yung listahan ng mga darating na incheck, hawak na ng mga immigration sa airport. Ibig sabihin, cleared na yun. Bayad na yan, ibig sabihin. Kukunin mo na lang yung pera mo. Kung sino-sino yung magpaparte. Mga kaibigan. Pagka yan, tinanggal mo yan. Paano pa sila makakapagpogo? Samantalang yung mga Pilipino sa Amerika hanggang ngayon standing yung order ni Haring Digong, mga kaibigan, na ang mga US passport holder hindi pwedeng makapasok sa Pilipinas nang walang kaukulang visa. Sipin mo yan. Ano yan, magti-TNT sa Pilipinas? American citizen, magti-TNT ba sa Pilipinas? Kaya mo nire-restrict ang dayuhan dahil para hindi sila mag-overstaying dito, magkalat dito ng lagim. Diba? Meron tayong, ang dapat natin pinoproteksyonan yung mga kababayan natin eh. Dahil dapat sila ang priority. Kung talaga may isipin mo ito lang China. Ang foreign investor dito sa Pilipinas na walang napapala ang Pilipinas. Nag-i-invest daw dito, magtatayo ng negosyo. Halimbawa, magtatayo ng tulay. Hindi mo nga alam kung utang yan. Utang kasama dun sa package na inutang nitong administrasyong ito. Magtatayo ng tulay. Gagastusan ng China. Pagkatapos, ang mga ultimo construction worker, in-check. Mga kaibigan, ang kumita dun sa pinuhunan nila, in-check din. At ang masama, nagtrabaho na yon, hindi pa nagbayad ng buwis yun. Di ba? Yan ang problema. Hindi nagbabayad ng buwis. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Pagka naman ikaw, Pilipino, nakatira ka sa Amerika, American citizen ka na, di US passport holder ka, bay kinakailangan mo mag-secure ng visa sa embassy o sa konsulado ng Pilipinas sa Amerika.
Para ano? Oh, mga kaibigan. Kasi baka mag-TNT rito sa Pilipinas, ganon. Mga kaibigan. Kaya mo nire-restrict yung mga inchik kasi hindi na babalik eh. Ayaw nila sa communist country. Ito naman baliktad. Ini-encourage. Kaya napakaraming kriminal na inchik ang nandito sa Pilipinas ngayon. Ultimo sa pulis, baliwala. Nakikipagbarilan nga sa pulis mga kaibigan. Pero asa ng mga kaso? At ang magtaka kayo, buhay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Laini May Abrenica, Tess Bautista, Ricardo Macapagal, John Narciso Llarena. Birthday pala ni Joe Narciso kahapon, John Narciso Llarena. Happy birthday, Joe, At medyo nahuli pagbasa natin, hindi na natin mapapatugtog yung ating kwan. Si Ricardo Puso Socorro, Marilyn Valencia Smith ng St. Louis, Missouri, USA. Marvin Victoria, Concepcion Ison Chulbo, tsaka si Ledge Chulbo, binabati natin si Joanna Carla Digos, Freddy Datu, Mark Sanchez, Eddie Rodriguez, Isplaki Tony, si May J, Marilyn C. Valencia Smith, nabanggit ko ulit, Placido Corbito, Loida Haruda ng Hong Kong, citizen ng Hong Kong, nanonood kaya, Antonio Silvestre, Dante Ko, ano mo si Dante? Si Dante, hindi magkaiba Ang naman yun si Mark Ellis de Guzman, ano to? Nakikinig din daw sa atin sa cellphone, si Harvey Lampreya, Elizabeth Bugna, kasama niya sa Duke University Hospital sa Durham, North Carolina, USA. Sabi ni Raul, mabuhay kayo, frontliner pala lahat yan. Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento, ayan ng Napocor Village, Quezon City. Chofilo Santiago, Greg Veluz Jr., Hani Liwanag, Lilibet Vega, Luz Bimin Romana, Philip Glenn Araw ng Quezon City, Erickson Flores from Los Angeles, California, Julie Palado Kasag, Alicia Chelsea from Sydney, ayan Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, Ernesto Mangahas ng Philadelphia, Pennsylvania, Eric Rosero of Romblon, si Beck Sabiñano. Alam nyo, sa Pilipinas, ang dami nang nanonood sa atin sa live stream natin. May message sa akin, malalayong lugar, mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi,
Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Precious Castelo. Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?